So, hi guys! Welcome back to my vlog. So, ako nga pala ito, ang hindi nakapag-vlog ng matagal, si Maris! Hello everybody! So, mag-vlog na tayo for today. Unang-una kasi na-miss ko kayo. Eme! Kala mo talaga totoong na-miss ko kayo no? Pangalawa, baka na-miss niyo ako. Katawa naman mag-vlog. Ano ba yan? So, pero, kidding aside, shish! Kala mo talaga. Gusto ko talaga mag-vlog kasi ang dami na nagre-request na ito sa akin. May mga nag-chat na mag-content daw ako ng VA, o kaya may mga nagtatanong about sa VA industry. So, i-share natin yung experience ko at the same time, para maka-help din sa inyo. Pero itong information na to, hindi talaga siya yung kung saan ka makakakuha ng client. Kumbaga, ito yung honest being a VA. Okay, so, hindi pa siya, gagawa na lang siguro ako ng ibang video para kung saan makakakuha ng client, paano mag-a-apply, paano gumawa ng mga ganito, ganyan. So, siguro, yun na lang yung next time. So, since unang vlog ko to sa VA na topic, so, ito muna yung pag-usapan natin. So, actually, nag-notes ako, kasi, ang dami kasing pwedeng i-share sa VA, sa totoo lang. Lalo na mga nakita natin sa social media na 6 digits, easy life, parang ganon. Yung naiinggit tayo sa mga ganong bagay di ba? I mean, minsan kasi nakikita na lang natin yung, kumbaga, yung result ng ginagawa ng taong yon. Pero, hindi natin alam yung mga pinaghirapan niya. Di ba? Wow, good. So, yun na nga. So, let's be honest about being VA first. Kasi hindi naman siya madali. Minsan may mga nakikita din ako na parang, pasok mo naman ako dyan. Parang ganun lang kadali. Parang hindi ganun yun. Kailangan mo maghanap ng client mo. Kailangan mo magsikap, gumawa ng resume mo, ng portfolio mo and everything. Kasi, kahit naman tulungan ka ng mga yan, kung wala kang skills, mawawalan ka din ng client. So, di ba? Real talk lang. So, kasi ang dami na nakikita sa online tungkol sa pagiging virtual assistant. Work from home, hawak mo yung oras mo, nakakapagkape ka sa labas, nakakapag-work ka sa labas, Starbucks, malaki yung income kasi dollar, at yung parang ang feeling, madali lang lahat. Hindi naman, di ba? Pero, ano ba talaga yung reality behind all that? Diba? So, ang mga bagay na yun yung pag-uusapan natin for today. Yes! Hindi kita din i-discourage Kung gusto mo mag-VA, it's okay. Tuloy mo yan, yung ginagawa mo, basta nagre-research ka, alam mo yun na yung ginagawa mo, nag-i-improve ka pa ng skills mo and everything. That's good. So, hindi ako nagdi-discourage. Ito lang yung mga siguro real talk at the same time yung honest POV para sa VA. Kaya magbigay lang tayo ng reality check. Kasi nga, ang daming pumapasok o gustong mag-VA industry dahil nakita sa online na malaki yung income. Nakita nila magaganda yung setup, yung success stories, kumbaga ganun. Yung malaki yung kita. Sino ba namang ayaw ng malaking kita, di ba? Kahit naman sino gusto ng malaking kita mukha tayong pera guys. Kaya sa mga gusto naman mag-VA, push nyo, di ba? Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. So, ito na nga. So, gagawin ko siguro tong series, itong vlog na to. Depende. So, walang filter, walang sugar coating. Pag-uusapan natin yung totoong buhay sa pagiging VA. Yung struggles, yung mistake, yung lessons. At sa mga bagay na sana alam ko rin noon bago ako pumasok sa pagiging VA. Kasi sa totoo lang, wala namang nagturo sa akin May nag-help sa akin kung paano, pero hindi niya ako ini-spoon feed. Alam niyo ba yung spoon feed? Yung parang, ito gawin mo, yung parang lahat na lang sinusubo niya sa akin, hindi ganun. Kumbaga, ako din yung nagtulong sa sarili ko. Ako din yung tumulong sa sarili ko. Hinelp niya lang ako. 'Di ba? So, sa mga natulungan ko din sa VA, mga friends ko na VA na ngayon, hindi ko naman din sila ini-spoon feed. Hindi ko sila, ganto, ganyan. Kumbaga sila din yung tinulungan din nila yung sarili nila. Nag-antay din sila, nag-research din sila and everything. 'Di ba? So,
Talaga kasi, ang pagiging VA, hindi naman to yung teamwork, hindi eh. Kasi ang mangyayari dyan, ikaw, yung skills mo yung binibenta mo para sa client mo. Ikaw yung kailangan doon. Yung skills mo ba? Ganon. Hindi pwedeng ganda lang. Hindi pwedeng pogi ka lang, di ba? So, hindi porket gumawa ka ng mga freelancing platforms, may client ka na agad. Hindi porket gumawa ka ng resume, nag-install ka na ng mga or nag-check ka na sa website ng mga ganitong ganyan. Hindi agad-agad yun. Kasi madami pang mangyayari dyan. Hindi rin sapat na gusto mo lang maging VA. Kailangan mong paghirapan yan. Lahat naman kung gusto mo talaga, paghirapan mo. Kahit naman sa ibang work, lahat ng work mahihirap, walang madali. Baka ang iniisip niyo sa VA, scroll-scroll lang Hindi ganun yun Business yon ng mga client sa ibang bansa na tinutulungan natin. So, hindi din naman sila, kung ako ang may-ari ng business, hindi din naman nakukuha ng VA na walang i-offer, na walang skills, di ba? Ano gagawin ko dyan? So, dapat may tutulong tayo sa kanila. So, paghirapan mo, mag-aral ka, mag-training ka, ganyan. So, kailangan mong gumawa ng maayos na resume or CV. Kailangan mong gumawa ng portfolio. For example na lang, kung gusto mo ay social media management, dapat gumawa ka ng mga poster, ng mga video, na mga inedit mo na. Para yun yung papakita mo sa client mo kung paano ka mag-edit. Kung paano yung skills mo. Kasi, kung hindi ka gagawa, may times na kasi, sa interview, hahanapan ka nila. Anong papakita mo? Tsaka mo palang isi-send. So, mas maganda tsaka ka palang mag-edit. Meron din naman ganon na may bibigay sila sa yung task tapos i-edit mo. Parang isang video lang siguro yun. Parang ganon. Pero hindi naman sobrang hirap. Kumbaga, gusto lang nila makita yung skills mo sa mga ganong bagay. Example lang yan ng portfolio So, kailangan na mag-aral na niche na gusto mong pasukin. So, for beginner, I would suggest 1 to 3 na niche yung i-master mo. 1 to 2 or 1 to 3, basta kahit ano. Wag lahat, kasi ang hirap din naman ng lahat. Tsaka ka na lang mag-up skills kapag may client ka na. 'Di ba? Kumbaga may iniingatan ka ng client So, for the meantime, habang wala pa, okay na siguro yung 1 to 3 niche na VA. So, for example, ay sabi natin social media management yung isa, executive assistant or general virtual assistant, yung mga nag-a-assist ng, or kaya customer service, yung mga calls and everything, nag-a-assist ng calendar management, yung mga ganon. So, for me, master mo muna kahit 1 to 3 niche lang. Tapos, maghanap ka ng pasok sa'yo na niche or work. Diba? Dapat pasok. Kailangan naman maghanap ka ng work na medical, tapos hindi naman medical yung pang mo, diba? Wala din. Suggestion na. Baka kasi ganun ginagawa nyo, lahat ina-applyan nyo. Talagang marereject ka kung hindi naman related sa'yo. Diba? At higit sa lahat, kailangan mo mag-practice. Lalo na kung halimbawa sa Canva na lang, hindi ka pa marunong. Mag-practice ka hanggat kaya mo. Kasi, pag nagbigay naman sila sa'yo ng oras, hindi naman buong oras ka nag-edit Kailangan 1 hour, 2 hours, tapos ka na. Kasi kapag nakukuha mo, nakukonsume mo yung buong work mo doon sa pag-i-edit lang, baka ma-jekis ka ng client mo, diba? So, mas maganda, mas mabilis ka, mas kabisado mo yung ginagawa mo. Sa mga Canva, I would suggest din sa laptop kayo mag-edit. Mas madali. Nung una, hindi ako sanay talaga. Sa cellphone ako sanay. Pero, ngayong nasanay na ako sa laptop or sa computer, hirap na ako sa cellphone mag-edit ngayon. Weird no? Kulit. Kasi ang goal mo ay hindi lang makakuha ng client. Ang goal mo ay maging handa kapag dumating na yung client. So, kailangan mo mag-practice. Sayang naman kung mahihirapan ka pumasok, tapos pag natanggap ka na, hindi mo rin pala kaya i-deliver yung work mo. Sayang, di ba? Nandun na Kaso, na-jekis ka pa ng client mo, di wala din. So, kaya tandaan mo, hindi ka hinahire ng client para turuan mula umpisa. Hindi ganun yun. Hinahire ka nila dahil may kailangan silang ipagawa at inaasahan nilang makakatulong ka sa business nila. So, yun. Hindi ito yung katulad ng ibang work na from the start, hanggang tuturuan ka, may kasama ka. This time, ikaw lang mag-isa. Walang magtuturo sa'yo. Siguro bibigyan ka lang ng client mo ng instruction, then ikaw na bahala.
So, dapat talaga, malakas loob mo, alam mo yun? Pero, alam ko sa mga gusto mag-VA, alam nyo na yun, kaya nyo yun, di ba? Wala namang imposible. And then, real talk number 2, hindi automatic 6 digits ka agad. Possible, oo, pero hindi siya automatic. Kasi madami mo pagdadaanan eh. Siguro yung mga nakakakuha ng mga 6 digits, madami silang clients. Meron silang specialized na niche. Yung talagang yun yung master nila. So, yung mga nakikita mong kumikita ng malaki, kadalasan, hindi nila pinapakita kung gaano katagal silang nag-build ng skills. Ilang clients na ang dumaan o ilang beses silang nagkamali bago sila umabot sa ganong level, 'di ba? So, for me din, habang may client ka, mag-upskill ka, kumbaga aralin mo yung ibang niche habang mayroon kang client para pwede kang sa iba, alam mo yun, flexible ka. Pero wag mo muna i-pressure yung sarili mo kung beginner ka pa lang. I would suggest nga is 1 to 3 niche muna. So, real talk number 3, work from home doesn't mean petics. Hindi pwedeng petics ka lang. Sa totoo lang, mas mahirap nga kasi wala nagsasabi sa'yo na, uy, deadline na. Ikaw lang magpapaalala sa sarili mo. Pag may nakalimutan ka, magugulat ka na lang. Mga ganun ba? Ikaw magsiset ng schedule mo, ikaw magdidiscipline sa sarili mo, ikaw magigising sa sarili mo. Ikaw lahat. Walang magtuturo sa'yo. Pag nagkamali, automatic, ikaw agad ang mali. Ganon. Wala nang ituturo, kundi ikaw lang. Diba? Kaya kapag hindi mo inayos yung trabaho mo, ikaw rin yung maapektuhan. Kaya, for me, maganda ang work from home kasi nandyan na, sa bahay ka na. Pero minsan, hindi mo din ma-separate or yung boundary ng bahay tsaka work. Kasi, nandito na yung work mo eh. Diba? So, anytime, parang, feeling mo nag-work ka pa rin kahit nasa bahay ka. Kasi pag may nag-chat sa'yo, ganyan, nag-message sa'yo, parang gagawin mo agad kasi, alam mo yung gusto mo na tapusin. So, minsan, hindi din talaga maganda. Tsaka, hayaan nyo na yung mga nagkakape dyan sa labas, nag-work. Yan lang ang social life nila, guys. Sa totoo lang, yung mga nagkakape-kape o yung mga graveyard, wala nang social life yan, hindi na nakakalabas yan. Kaya, yung mga picture na may kape, nag-work, ganyan, mga freelancing o kahit ano pang work from home na nagkakape, yan na lang ang kasiyahan nila. Huwag na tayong mainggit. Dapat nga maging proud tayo sa kanila kasi nakalabas sila eh. Alam mo niya yan. Real talk number 4, hindi pwedeng pabagal-bagal ka. Ito ang gusto kong maintindihan ng mga gustong mag-VA. Hindi ka pwedeng pumasok ng mindset mo, ay bahala na, tuturuan naman ako ng client. No, hindi ganon. Kasi kaya kanila hahanapin dahil may kailangan silang ipagawa sa'yo, katulad ng sabi ko kanina, hindi sila naghahanap ng estudyante, naghahanap sila ng tao makakatulong sa business nila. Which is yun nga yung sinasabi ko na ang ino-offer natin ay yung skills natin. Okay? Hindi rin naman ibig sabihin na kailangan expert ka. No naman. Pero kailangan may baon kang skills. Lalo na yung may mga times na na-encounter ko sa client ko, yung parang mga imposible, pero parang kailangan ko siyang gawin. So, ginagawan ko ng paraan. Kasi kailangan, flexible. Kahit na ang hirap ng edit na yun, kailangan magawa mo siya eh. Alam, gets niyo ba ako? Hindi naman kasi pangit din kasi yung lagi kang nagno-know, wala kang alam. So, kailangan maging resourceful ka din. For me. Kailangan may initiative kang matuto at higit sa lahat, marunong kang mag-adapt. Kasi sa freelancing, VA o mga work from home, ang binabayaran dyan ay yung value. Okay? Okay guys. Real talk number 5. Hanggang ilang ba to? 5 lang. Last na to. Hindi na natapos ang pag-aaral. Kahit may client ka na, tuloy pa rin ang learning. May bagong tools, may bagong system, may bagong strategies and everything. Kailangan mo mag-grow. Habang nag-grow din yung industry. Gets niya ba? Ako to be honest, 2 years na ako dun sa client ko. Pero until now, hindi ko pa din kabisado lahat. May mga words na jargon sa akin na hindi ko maintindihan. Meron mga information na hindi ko talaga magets kahit na anong intindi ko, ang hirap, lalo na kapag virtual assistant ka. Kasi minsan may iba silang technique, may iba silang strategy, or iba yung amount, yung mga ganun ba. So, kailangan talaga aralin mo ng aralin.
So, kaya kung gusto mong tumagal sa VA world, kailangan tanggap mo na hindi ka titigil sa pag-aaral. Alam mo yung reality na hindi lang siya pwede ganun lang. Kasi nga katulad nga ng sabi ko, may mga pinapagawa ang client na minsan hindi mo nakaya. Pero kakayanin mo ganun. Para mapatunayan din na worth it ka, worth it na hindi ka nila alisin. Gets niyo ba? Ganon. Hindi namang mga client na susubukan ka lang muna. Halimbawa, 4 hours ka muna. Like me, meron akong client na 4 hours muna niya ako kinuha. Siguro isang buwan akong 4 hours sa kanya. Tapos, once a week lang yung pasok ko. As in, every Tuesday lang ata. 4 hours. So, ang iksi nun, di ba? Tapos, after a month, since okay yung performance ko, hindi ako natutulog. Kasi yung VA niya before natutulog. Ako, hindi ako natutulog. Nagre-reply, nagre-respond ako sa lahat and everything. Ginawa na niya akong full-time. Tapos, isang beses lang kami nag-meet nun. Never na ulit kami nag-meet. Kahit ngayon, magti 3 years na ako, hindi pa kami ulit nag-meet. Puro chat-chat lang talaga. So, yun lang for me. Kailangan yung kunin yung tiwala ng client nyo sa inyo. Nagigets nyo ba? Kailangan nyo kunin yung kiliti nila. So, hindi ko papakita yung perfect journey kasi wala namang perfect journey. Lahat tayo may mga struggles. Pero pag-uusapan natin yan. May mga lesson na i-share natin, may mga wins na i-celebrate natin. So, ayun, simula pa lang tong video na to, madami pa tayo pag-uusapan tungkol sa VA industry, freelancing, or whatsoever. May mga bagay na hindi nakikita sa online. Okay. So, kita-kits sa next episode. Kung may mga tanong kayo, guys, please do comment and don't forget to like and subscribe to my channel. Yes! Bye, everybody!